Magandang umaga po sa lahat. Ang ating pong aralin sa linggong ito ay nagsisimula sa katanungang, naiirita ba ang Diyos sa paulit-ulit na panalangin sa isang bagay? Minsan-minsan kasi tinatanong natin, pag nagdarasal tayo, pag hindi sinagot ng Diyos, minsan nagtatanong tayo, bakit kaya hindi sinagot ng Diyos? Yan po ang aaralin natin ngayong linggo. Basahin natin sa Lucas chapter 18 verse 1 to 8. Ito po ay patungkol sa talinghaga ng isang masigasig na balo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag panghinaan ng loob. Sinabi niya sa isang bayan, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang pakialam sa iniisip ng tao. May isang balo din sa bayang yon na palaging lumalapit sa kanya at naninikluhod, ipagkaloob mo sa akin ang katarungan laban sa aking kalaban. Sa ilang panahon ay ayaw niyang pagbigyan ito. Ngunit sa wakas ay sinabi niya sa kaniyang sarili, kahit hindi ako natatakot sa Diyos o walang pakialam sa iniisip ng tao, dahil sa lagi akong ginagambala ng balong ito, ibibigay ko na ang katarungan sa kanya upang hindi niya ako patuloy na guluhin at saktan. Sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ba't bibigyan din ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi? Magpaliban ba siya? Sinabi ko sa inyo, agad niyang ipagkakaloob ang katarungan sa kanila. Subalit pagdating ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Ito po ay naaayon sa parabola ng isang tiwaling huwes o kaya hukom. Ang hukom ay walang kakayahan. Hindi karapat-dapat sa kanyang posisyon. Hindi kwalipikado, walang pagkahabag sa mga taong kanyang nasasakupan. Hindi siya simbolo ng Panginoon, ngunit hindi rin siya simbolo ng demonyo, kundi isang karakter na ginawa ng Diyos para gumawa ng paghahambing. Ito namang balo, ang byuda, ay isang mahina at hindi protektadong tao na patuloy na nangungulit sa hukom, kahit na siya ay hindi pinapansin ng hukom. So ang makukuha nating mensahe sa parabolang ito, ang parabola ay nagtuturo na ang Diyos ay laging magiging makatarungan at tapat sa kanyang mga tao. At tayo ay dapat manalangin ng may pananampalataya at huwag mawalan ng pag-asa. Ipinapakita rin dito na maaaring magtagal ang Diyos sa pagtatrabaho sa mga tao upang baguhin sila. Ngunit dapat tayong magtiwala na siya ay kumikilos para sa ating kabutihan. So kung makikita natin ang Diyos laging gumagawa o laging nagtatrabaho o kaya mayroon siyang plinaplano para sa atin. Ang gagawin lang natin, magtiwala kung ano man ang kanyang gusto o yung will niya para sa atin. Ito rin minsan ang katanungan ng mga may kulang sa pananampalataya o kaya yun talagang walang alam na may Diyos pero hindi nananampalataya. Ito yung karamihang katanungan ng iba. Kung alam ng Diyos ang lahat, bakit kailangan pa nating manalangin? Yun ang karamihang tanong ng iba. Kung alam daw ng Diyos ang lahat, bakit kailangan pa nating manalangin? Bakit hindi na lang niya ibibigay kung ano yung kailangan natin?
So, ito is nabasa ko mula sa mga sinulat ni Billy Graham. Ang panalangin ay isa sa mga pribilehiyo ng anak ng Diyos. Tayo na mga anak ng Diyos na naging posible dahil binuksan ni Heso Kristo ang daan at pintuan patungo sa ating Ama. Ito ay nagdadala sa atin sa pakikipag-ugnayan sa Ama. So, ibig sabihin, si Heso Kristo ang daan, siya ang nagbukas para mayroon tayong komunikasyon sa kaniyang Ama. So, yun ang isa sa mga katanungan na laging tinatanong ng tao. Kung basahin naman natin sa Filipos chapter 4 verse 6, sabi dito, mag-ingat sa wala, sa halip, sa bawat bagay, sa pamamagitan ng tapat na panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So, kung mayroon po tayong kahilingan, kailangan po nating ipagdasal. Ipaalam po natin sa Diyos kung ano man yung mga pasasalamat natin, mga panalangin natin, may mga gusto natin sa buhay. Papayagan man yan ng Diyos o hindi, ang mahalaga, ipinagtapat natin ng may pasasalamat at pagsusumamo sa Diyos. Kasi sabi nga, ang langit ay puno ng mga kasagutan sa mga panalangin na hindi man lang pinag-abalahang hilingin. Hindi natin mababago ang isipan ng Diyos tungkol sa isang bagay na sa Kanya nang sinagot. Minsan, sa dasal natin, tayo mismo yung kasagutan o kaya nasa sarili natin yung kasagutan sa ating mga panalangin. Minsan lang, parang natatakpan yung mga mata natin na makita natin na tayo pala yung sagot sa ating panalangin mismo. So, isa rin yan sa mga sabi dito, may sagot na ang langit. Hindi pa lang natin pinagdarasal, alam na ng Diyos natin kung ano yung mga kailangan natin, kung ano yung mga hiling natin, nakikita niya kung ano yung mga ginagawa natin. Kung nagdarasal tayo, minsan, di natin alam kung sasagutin o kaya ibibigay yung hiling natin. Ang mahalaga, tulad ng sabi ko kanina, ang mahalaga, hiniling natin o kaya ipinagdasal natin na may pagsusumamo at pasasalamat sa Diyos. Ayon din dito sa Lucas chapter 11 verse 5 to 13, ito yung talinghaga ng kaibigan sa hating gabi. So, pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, ipagpalagay natin, may kaibigan kayo at pumunta kayo sa kanya sa hating gabi at sinabing, kaibigan, pahiram naman ng 3 tinapay. Isang kaibigan ko ang dumating mula sa paglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At palagay natin na ang nasa loob ay sumagot, huwag mo akong abalahin, nakasara na ang pinto at kami na ng mga anak ko ay nasa higaan na. Hindi ako makabangon para bigyan ka ng anuman. Sinasabi ko sa inyo, kahit hindi siya bumangon at bigyan kayo dahil sa inyong pagkakaibigan, tiyak na babangon siya at ibibigay ang iyong kailangan dahil sa inyong walang pag-aatubiling paghihingi. Kaya't sinabi ko sa inyo, humingi kayo at ito'y ibibigay sa inyo. Maghanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. Ang naghahanap ay nakakasumpong at sa kumatok, ang pinto ay binubuksan. So, isa rin ito sa mga talinghaga ng Diyos na sabi nga niya, ito ay isa sa mga promise niya na
Kung ano man yung hilingin natin, tulad ng sabi niya, ibibigay niya sa atin. Maghanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at pagbubuksan kayo ng pintuan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. Ang naghahanap ay nakakasumpong at kumakatok, ang pinto ay bubuksan. So isa ito sa mga promise ng Diyos sa atin. Kaya huwag tayong matakot, huwag tayong mag-atubiling, magdasal at humingi kung ano man yung hihilingin natin. So, yun po ang isa sa mga salita ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, huwag tayong mag-atubiling humingi at magdasal sa ating Panginoon. Isa ito sa kanyang mga promise na kung alam niya na kailangan natin, talagang ibibigay niya. Tulad nga ng sabi niya, kumatok kayo at pagbubuksan ko kayo ng pintuan. Kaya sa puso natin, sa isip natin, kakatukin natin ang Diyos at siguradong pagbubuksan tayo. Isa sa mga pangunahing mensahe ng Diyos sa atin na itinuturo ng talatang ito, ang pagiging masigasig sa panalangin. Nagbibigay diin na ang Diyos, hindi tulad ng nag-aatubiling kaibigan, ay masayang tumutugon sa mga kahilingan ng kanyang mga tao. Ang pagiging matiyaga ng humihingi ng tinapay ay ginagantimpalaan. Tulad din ng isang ginagantimpalaan ng Diyos ang masigasig na panalangin. Kaya yung katanungan kanina na kung naiirita ba ang Diyos sa ating mga panalangin paulit-ulit, ay hindi po. Kaya ginagantimpalaan ng ginagantimpalaan ng Diyos or ginagantimpalaan tayo ng Diyos sa mga masigasig nating panalangin. Sinabi rin ni Jesus na tatanggapin ng lalaki ang tinapay dahil sa kanyang pagpupursigi sa paghihingi. So, dapat nating yakapin ng hindi nahihiya at matapat na pananampalataya sa panalangin sa pamamagitan ng tapat na paghingi sa Diyos ng ating mga pangangailangan at mga ninanais. Lumapit tayo sa Diyos. Kumatok tayo sa pintuan ng Diyos ng may kumpiyansa. Tulad ng isang musmos na humihingi ng tulong sa kaniyang mga magulang. Nagsusumamong humihingi ng tulong sa kaniyang mga magulang. So ayon din dito sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 17, manalangin ka ng walang patid. So ibig sabihin, ang Diyos ay sumasagot sa panalangin minsan sa pamamagitan ng hindi kaysa oo. At minsan naman ay ang sagot ay maghintay. Handa ba tayong tumanggap sa mga ganong sagot, lalo na pag hindi o kaya ay maghintay? Kasi ang Diyos alam niya kung ano yung mga kailangan natin, ano yung mga karapat-dapat para sa atin. Kung hindi man ngayon, maghintay tayo, baka bukas, baka sa susunod na linggo, susunod na buwan, o kaya susunod na taon. Ang mahalaga, patuloy tayong mananalangin at sigurado ibibigay yan ng Diyos kung alam niya na kailangan natin. Kasi isa yan sa mga promise niya, ang bawat humihingi ay binibigyan, ang bawat kumakatok ay pinagbubuksan. Pero, siyempre, kailangan din nating buksan ang ating puso para sa Diyos. Sa mga mensahe pa rin na ito, ang maikling ngunit makapangyarihang utos na ito ay mula kay Pablo na binibigyan din niya ng kahalagahan ng tuloy-tuloy at masugid na panalangin. Hinihikayat nito ang mga mananampalataya na panatilihin ang patuloy na koneksyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. So tulad ng nabanggit ko kanina, ang panalangin po ay isang pribilehiyo para sa atin na mga anak ng
Diyos. Ito ay binuksan ni Heso Kristo upang makausap natin o kaya ay makakonect tayo sa kanyang Ama. So, ganyan ka-powerful ang panalangin. Yun po ang isa sa mga binuksan ni Heso Kristo para makapanalangin tayo, makakonect tayo sa kanyang Ama. Sabi rin dito sa Roma 12, chapter 12, verse 12, maging masaya sa pag-asa, matiyaga sa paghihirap, at tapat sa panalangin. So, magandang mensahe ito para sa atin. Lalo na sa panahon ng kahirapan. Pero dapat hindi lang sa kahirapan. Sa panahon ng kahirapan, hinihikayat tayong magpatuloy sa panalangin. Magtiwala sa katapatan ng Diyos at panatilihin ang ating dedikasyon sa panalangin, anuman ang kalagayan natin. So, tulad ng nabanggit ko, masaya man tayo, nasa anong kalagayan man tayo, dapat patuloy tayong manalangin at magtiwala tayo sa katapatan ng Diyos. Kasi tapat po ang Diyos. Isa rin yan sa mga promise niya, tapat po ang Diyos para sa atin. Parang tayo na kanyang mga anak, ang paminsan-minsan ay hindi tapat sa Kanya. So, panatilihin ang ating mga dedikasyon sa panalangin, anuman ang ating mga kalagayan. So, magiging masaya tayo kung anuman yung meron tayo. Matiyaga tayo sa kahit sa paghihirap. Mahalaga, tapat tayo sa panalangin. So, panalangin, yung prayer po, that is the power of prayer. Magdasal tayo, hilingin natin, kumatok tayo, sigurado pagbubuksan tayo ng Diyos. Yun po ang isa sa mga pinakamahalaga bilang isang anak ng Diyos. Ang panalangin po natin ang isa sa mga paraan upang makausap natin o kaya makakonect tayo sa Diyos. Tulad ng nabanggit ko, it's a privilege. Prayer is a privilege to connect with our Father in heaven. So we pray, dapat hindi lang isang beses, kundi bawat mga galaw natin, hihilingin natin, ipagdasal natin ang mga bawat gagawin natin para bendisyonan ng Panginoong Jesus. So, yun po ang aral natin sa linggong ito. Sa tulad ng nabanggit ko, huwag tayong makalimot magdasal. Kahit sa anong kalagayan man tayo, sa paghihirap man, sa karangyaan man, panatilihin natin ang ating dedikasyon sa panalangin sa Diyos. Ito lang isa sa mga paraan natin upang makamit natin o kaya makausap natin o kaya makakonect tayo sa ating Panginoong Jesus. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hopefully, may aral o kaya kahit konti man lang na aral na nakuha natin or naitanim natin sa ating puso sa araling ito. So, dyan po nagtatapos ang aralin natin sa linggong ito. Maraming salamat po. Palakpakan natin ang Panginoon.